Alright, so ang next naman natin na gagawin is makapag-create ka ng iyong custom audience before ka mag-create ng iyong ads. So, same lang rin naman ang pag-create ng custom audience. Punta ka dito, all tools, then audiences. So, I assume na ginawa mo yung mga itinuro ko sa sponsoring magnet na module, yung mga warm, cold, hot na audience. So, ganun lang rin naman yung gagawin natin. Medyo konting slight difference lang kasi website na yung ginagamit natin. So, may makikita kang button sa ilalim ng iyong sa ilalim nitong video na pinapanood mo kung saan makikita mo itong campaign guide. Okay? Dito sa campaign guide, inilagay ko dito yung para sa cold market, hot market, ano yung definition ng mga yan, anong campaigns yung gagamitin mo, anong klaseng creatives, at ano yung mga targeting. Tapos ano yung mga kailangan ni-exclude. So, makikita mo yan dito. Okay? Cold market, warm market. So, cold market, recap is yung mga hindi ka pa kilala. Yung mga prospect na walang ideya kung sino ka, ano yung ino-offer natin. Warm market is yung mga may alam na nila, nakita ka na nila, may idea na sila kung sino ka, nag-engage na sila, nag-message na sila sa'yo or whatever. And hot market is yung mga interesado na. Sa context, kapag may sarili kang website, is ito yung mga nag-initiate checkout, nanood ng video presentation, yung VSL dun sa yung website, or pwede rin naman yung mga dark post. So, mamaya, pag-usapan natin yan. Ano yung mga kailangan mo na campaign para sa cold market? Messages or conversion? Ngayon, pag website na yung ginagamit mo, conversion yung gagamitin natin. Okay, palaging conversion. Pero, initiate checkout muna siya. So, dito lang sa hot market magkakaroon ng purchase. So, mamaya ituturo ko yan sa'yo. Sa creatives, may tips dito na nakalagay. Pag cold market, dapat yung creatives mo ay attention grabbing and emotional. Tapos, mag-focus ka dun sa mga pain points. Ano yung mga problema ng target prospect mo. Pag warm market, same lang yung creative sa cold market. Kasi usually, ito yung mga hindi tinatapos panoorin yung video, hindi pa nagme-message or whatever. And lastly, hot market is yung mga dapat ang nakafocus na creative sa hot market mo is emotional and sa results na hindi nagpapakita ng pera at may urgency. Okay, so meron naman ako mga pre-provide na mga creatives na sa sponsoring magnet pa lang is itinuro ko na. Yung mga creatives na pwede mong gamitin na ginagamit ko mismo para sa warm market, cold market, tsaka hot market. Yung warm market at cold market, iisa lang naman yung creatives na ginagamit natin. Pero pag sa hot market na, iba na. Okay? Madadagdagan pa yung mga videos na yun. Pwedeng madagdagan, pwedeng mabawasan, depende sa sitwasyon. Okay? So ngayon, pagdating sa targeting, anong mga tinatarget sa cold market, naituro ko na rin naman yung mga basics na ito sa sponsoring magnet. Wala talagang specific na perfect na target. So mamaya, papakita ko na lang sa yung example na ginagawa ko. So, sa targeting, yung demographics, interest, behaviors, age, location, gender. So, yan. Pwede ka mag-testing sa mga yan. Ang mga look-alike audience ay mga type ng cold market. Okay? So, pwedeng look-alike via warm market. Ibig sabihin is dito sa warm market, di ba? At saka sa hot market, may kanya-kanyang custom audience din. So, dito sa warm market, video views. Yung mga nanood sa ads mo, yung trending mo na ads or yung winning mo na ads or kahit anong ads mo na may more than 1,000 views na, yung mga nanood ng 50%, at least 50%. And dark post, okay? Yung mga nanood ng VSL dark post mo na itinuro ko sa sponsoring magnet, at least 50%. So, ibig sabihin nito, 50% sa dark post, hindi kasi nila tinapos hanggang dulo. So, malamang sa malamang, hindi yan nag-enroll. Hindi naman niya tinapos, hanggang 50% lang niya pinanood. Another type ng warm markets is yung nag-engage with sa iyong page and nag-send ng message. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, dun sa sponsoring magnet, ang itinuro ko, ang send message ay hot market. Okay? Pero sa website, hindi pa. Okay, pag may sarili ka ng website, hindi pa siya hot market. Warm market, considered as warm market pa rin siya. Then dito naman sa hot market is yung nanood ng VSL. Okay, pumunta dun sa VSL, nag-initiate checkout, and nanood ng at least 95% dun sa VSL dark post na ginawa mo before. 95% na yung pinakamataas. Alam ko, wala pang 100%, pero kung may 100%, yun yung gawin mo. Pero kung wala, 95% yung pinakamataas. So, malamang sa malamang natapos na niya yung video, baka lang hindi pa siya nagde-decide na mag-enroll. So, balik tayo dito sa cold market. May nakalagay dito na look-alike via warm market. So, ibig sabihin, once na makapag-create ka ng ganitong custom audience, pwede ka mag-create ng look-alike galing sa mga to. So, meaning look-alike sa mga nanood ng ads mo ng 50%, look-alike sa mga nanood ng VSL ng 50%, di ba? Look-alike sa mga nag-engage sa page mo, nag-send message. So, that is high quality na mga look-alike audience. Okay, mga custom audience. Pwede ring look-alike via hot market. Kung meron ka ng sapat na data in the future, yung lahat ng nanood ng website mo, pwede mong gawa ng look-alike audience yan. Nag-initiate checkout, pwede mo rin gawa ng look-alike. And lahat ng mga nanood ng dark post up to 95%, pwede mong gawa ng look-alike. And these are high quality na custom audience. Sa tatlo na to, di ba, ang pinaka mataas yung chance na mag-enroll na. Okay, malapit na sila, konting push na lang.
Okay? So, every time nagagawa ka ng mga campaigns, palagi, pag nagko-cold market prospect ka na campaign, i-exclude mo palagi yung warm and hot. Meaning, itong mga nandito, okay, itong mga targeting na to, exclude mo yan. Okay? Kasi mga custom audience to, di ba? Then, pag nag-create ka ng warm, is i-exclude mo yung hot para hindi siya mag-overlap, hindi makita ng mga prospect mo. Kasi pag hindi ka nag-exclude, makikita ng prospect mo, di ba? Halimbawa, nagka-creatives ka na for hot market. So, meaning ito na yung pinapa-enroll mo na sila. Tapos makikita ulit nila yung cold market mo, nagsasayang ka ng pera. And pwede silang mairita. Bakit nakikita pa ulit nila yan? Eh, alam na nga nila yung Team Genuine. Di ba? So, ito yung cheat sheet o yung campaign guide na pwede mong basehan every time na magkikreate ka ng mga custom audience. Okay? So, ngayon punta tayo sa iyong ads account. So, pag nandito ka na sa... Ay, hindi. Mali pala itong ads account na ito. Okay, ito pala. So, dito tayo. Pag nandito ka na sa iyong audiences, ang kailangan mo lang gawin, magkikreate ka lang ng custom audiences. Number 1 na i-create mo is yung nag-page views. Okay, kanina, di ba, gumawa tayo ng ganun, nag-set up event tayo. So, yun yung purpose nun. Para makuha mo yung mga custom audience, malaman mo sa pamamagitan ng pag-create ng custom audience na kung ilan, hindi mo malalaman kung sino, pero ilan yung mga tao na nanonood ng video presentation, ilan yung mga tao nag-initiate checkout, at ilan yung mga tao nag-purchase. Okay? So, create audience, click mo yung custom audience, and this time, click mo yung website. Then, next. So, make sure na tamang pixel yung nakalagay, which is yun yung pangalan ng pixel natin kanina. And then, dito sa events, ang piliin mo dito is people who visited specific web page. Tapos, ang ilalagay mo dito is 180 days. Okay? 180 days. So ngayon, ang gagawin naman natin dito sa URL, anong ilalagay mo diyan? Balikan natin yung yung sinave mo sa Notepad kanina, yung mga web pages mo, di ba? Naggagawa tayo ng ganito kanina. So ang gagawin mo is copy mo lang yung pinaka VSL, copy mo 'yan. Then i-paste mo diyan. Okay? So ito yung technique na ginagawa ko. Minsan kasi para sure ball na madedetect talaga ni Facebook 'yan, gawin mong ganito. 'Di ba kinopy paste ko tapos tatanggalin ko lang yung S. HTTP lang. Tapos kakopy ko ulit 'yan tapos ilalagay ko dito. Para mas mataas yung chance na ma-detect talaga ni Facebook itong mga ito. Kasi dati meron ditong nakalagay na pag nagse-select ka dito dati automatically may nakalagay na diyan na na page views, initiate checkout at saka purchase. Kung sakasakali yung Facebook ads mo may ganon, mas madali 'yon. Kaso nga lang wala ito wala itong ganon. So hindi ko alam kung bakit. Yung sa akin kasi merong ganon So ganito na lang yung gawin natin, manual. Okay? And then next, ang lalagay mo naman dito, lalagyan mo siya ng audience name. So ngayon ang ilalagay natin dito is warm. Warm to, di ba? Bakit? Kasi hindi pala hot ito, hot. Kasi website VSL ito, yung mga nanood ng VSL, hot market siya. So lalagyan natin dito hot. Lagay watch VSL website. Okay? So yan. Then click mo yung create audience. So, sa simula, syempre, wala pa yung laman kasi bago pa lang naman yung website mo. So, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng laman sa pamamagitan ng ads. Okay, so next natin na gagawin, create audience ulit, custom, then website ulit, next. Then, people who visit a specific web page, 180 days. And then, ang next naman is yung checkout. Copy mo yan, checkout. Then, click mo yan. Tapos, ulitin ulit natin yung ginawa natin kanina. Tatanggalin lang natin yung S. Tapos yan naman yung kakopy natin. Tapos lagay mo dito. Yan, click mo yan. So, dapat nakaganyan yan. Okay, yun na yun. Then, next, ang lalagay mo naman dito is hot, initiate, checkout. Then, create audience. And finally, custom audience ulit, yung hot market naman. Yung naman, purchase naman. People who visit a specific web page, 180. Then, copy natin yung purchase web page. Okay, click, and then, copy ulit natin, tanggalin natin yung S. Copy, and paste. Click mo yan. Tapos, dito is hot purchase. So, meaning, ito na yung mga napunta dun sa purchase na web page. Para hindi na sila makakita ulit ng mga ads na irrelevant na hindi naman nila kailangan na makita. Then, create audience. So, once again, sa simula, wala pa yung laman. Okay? Ayan, wala pa siyang laman. Kasi, nagsisimula ka pa lang. Kailangan mo ng at least 1,000. Diba? 1,000 na data. And hindi sa lahat ng oras, porket meron ka ng 1,000 na landing page views, mamaya malalaman mo yon is lalabas na to. Kasi diba meron kasi yung iOS 14, kung di ako nagkakamali na
meron doon na hindi natatrack yung iOS. So medyo magulo yun. Basta yun na lang yung ano mo. Huwag ka mag-base lang sa landing page views. Basta dito ka na lang mag-base. Kung pag may lumabas na dyan na set ng number, okay? May lalabas dyan na ano, pag nakalagay dyan is fewer than 1,000, ibig sabihin hindi mo pa siya magagamit. Pero kapag lumabas na dyan na may number na more than 1,000, edi pwede mo na siya magamit. Okay? So yun lang naman yung pag-create ng custom audience para sa iyong website.